Ayun po guys, nandito si tatay, no? Kasi siya po talaga mismo ang nagbabantay po doon kung saan po tayo malapit ng mahuli ng may-ari ng lupa doon sa Mangga. Sinabi ko kay tatay, bantayan po ninyo. Kung sakali na sumama sa inyo, doon natin patirahin sa park, handa po tayong tumanggap sa kanila. Ito po yung update ngayon guys tungkol po sa kaibigan po natin. Meron lang po tayong ipapaabot sa inyo at itatanong kay kaibigan natin, Dwinding Tatay. Tay, ano pong update po doon nung ako ay umalis? Nung ikaw ay nagbantay po sa kanila, wala bang mga tao na bumalik po doon? Wala daw tao guys. Pero sabi ng ating kaibigan, huwag ka lang magkampanti-itiit kasi binabantayan ka na nila. Patay, totoo yan tay? Pero ano po ba ang sabi ng, anong kwento talaga ng mga duwende po doon? Sabi ng ating kaibigan guys, nakakaawa talaga guys, no? Grabe, matagal na pala silang pinapalayas po doon. Dahil po ay hindi sumunod at hindi po nakipagkaibigan yung duwende sa may-ari ng lupa dahil isa po silang mangkukulam. Naku po, kaibigan, totoo yan? Yun po ang sabi nila. Bakit hindi sila umalis? Bakit po hindi sila umalis kaibigan? Wala na po daw silang mapupuntahan. Ilan po ba sila doon kaibigan? Totoo po ba tatlo sila ka doon? Tatlo sila ka buok? Ha? Sabi po ng ating kaibigan, totoo po daw guys, tatlo po sila doon, no? Isang pamilya po sila doon. Isang anak at saka dalawa ang kanyang nanay at tatay guys, no? Kompleto. Isa lang pala ang kanilang anak. Totoo talaga kaibigan na mabuti talaga sila. Kawawa naman po. Bakit po hindi nila nilisan po doon kahit ano na lang po ang kabastusan na ginagawa po nila ng mga may-ari ng lupa doon? Hindi po ba nila kayang labanan? Kaya daw nilang labanan guys, ngunit merong respeto talaga ang duwende nandyan. Dahil po alam po nila na ang may-ari ng lupa, yung tao na mangkukulam. At saka isa pa, meron pong nilagay po talaga guys. Alam po ba ninyo kung bakit? Magtatanong kayo, bakit po si iti nagpapaabot ng mga ganyan na mga story ng duwende? Meron silang kapangyarihan. Kaya po nila ang tao. Hindi. Alam po niyo guys, mayroong manggagamot na pwedeng makipaglaban ng mga elemento. No? Pwede nilang kausapin, pwede sumabay, no? Pwede nilang utusan. 'Yun po. Kasi po mayroong taglay ang tao din na pwede pong gamitin po sa mga elemento para po ito ay matalo. 'Yun po ang ibig namin sabihin sa inyo, kaibigan. Oo, marami nagtatanong, bakit hindi po kayanin ng duwende na patayin na lang yung may-ari ng lupa doon? Kaya sinabi po natin dito, meron silang kakayahan guys. Merong kakayahan ang may-ari ng lupa. Kaya tulad din sila ng mga manggagamot na pwede pong gumamot sa mga taong biktima ng mga elemento. Parehas lang yun kaibigan. Di ba? Ha? Ito po ang sabi ng ating kaibigan ngayon. Ito sa totoo lang, no? Matagal na po daw sila nagkwento guys doon nung tayo ay umalis. Sabi ng ating kaibigan, grabe, hindi po daw nila kaya lisanin dahil po yun daw ang bahay na kanilang tinitirhan ngayon ng mga duwende guys ay sobrang swerte din. Grabe. Bakit po tay? Ano bang swerte na sinasabi mo? Totoo yan? Guys, napakarami po daw mga mutya doon. Binanggit ba sa'yo? Bibigyan daw tayo.
agoy ka, salamat po naman. Guys, abangan nyo guys kung anong mga mutya na makukuha natin doon ha. Abangan po natin. Kasi bibigyan po daw tayo. Salamat naman po kaibigan. Sana po ipaabot po ninyo ang aking pasasalamat sa kanila. Grabe guys. Kapag mayroon ka talagang magawang kabutihan guys, no, mayroon talagang balik sa'yo. Yun po. Grabe ang pasasalamat po ng mga duwende sa atin ngayon guys. Dahil tayo po daw ang tumulong. Alam po ba niyo guys anong nangyari sa may-ari po doon? Grabe, hindi daw makatayo ngayon guys. Ito po ngayon ang usap-usapan po na naririnig po natin ngayon. Kaibigan, salamat po sa inyo. Pero mag-ingat po talaga kami dahil po alam po natin na binabantayan na po kami guys. Hindi na po sila lulusob agad doon guys. Kundi katulad sa ginagawa ko, nagtatago na lang sa lilim para hindi sila makita. Kapag tayo makipag-usap po doon, kailangan po talaga na alerto tayo. Salamat kaibigan ha.